Pakinggan po natin ang tinig ng magigiting nating mga pulis. May narinig po kaming nagbasag ng salamin. Naging alerto kami nung body ko. Ay, yung unang pumasok po ng isip ko yung bumunat na po ako ng baril kasi alam ko na ano po sila, na ready po silang magpaputok sa amin, naka-uniforme po kami. Sinabi po ng aking kabady na si PO1 Bantiyag na kokoberan kita, ikaw ang tumawag sa ating PCP. Meron po kaming nahuli na isang miyembro po nila. Pang-apat na araw namin dito ang duties. Doon mismo sa post na yon. Tapos biglang ganun po ang nangyari. Kailangan po talaga may baril yung bawat pulis. Mabuti na lang po, may in-issue po sa amin na Glock 17 Generation 4 po. Malaking tulong po yung baril sa amin kasi kapag nagpapatrolya ka, may confidence ka na kahit may mangyari, pwede kang maki-engage. Masarap po sa pakiramdam yung ikaw ay makatulong sa iyong mga kababayan. Kung ano po yung nagagawa ng mga lalaki, nagagawa din po naming mga babae. Kahit kinabahan po kami dahil first encounter po namin, ang inisip po namin ay ang kapakanan ng mga tao na nandun. Nito naman pong Hunyo, naging sunod-sunod ang high-profile na pamamaslang. Arestado na ang ilang mga sangkot sa pagpapatay kina Mayor Ernesto Balolong, sa negosanteng si Richard King, at may sinusundan na rin magandang lead ang ating kapulisan sa pagpapatay sa race car driver na si Ferdinand Pastor. Huwag po kayong magalala. Hahabulin natin ang hustisya sa kabuuan, hindi ang bahagi lamang. Kaya bukod sa mga ginawa natin pag-aresto, patuloy tayo sa paglikom ng ebidensya laban sa iba pang sospek. Pananagutin natin ang lahat ng may sala. Pinapaigting pa natin ang pangangalaga sa seguridad ng taong bayan. Simula ng ika-16 ng Hunyo ngayong taon, ipinapatupad natin sa National Capital Region ang Operation Lambat. Matapos triplehin ang checkpoints at magsagawa ng iba't ibang operation, ang resulta po ay 862 sasakyan at 29 na mga baril ang nakumpiska na natin. Nakapag-serve tayo ng 587 warrants of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ng 410 sospek. Ibinilik din natin ang Oplan Katok para matyak na ang may tangan ng lisensyadong baril ay ang karapat-dapat lamang. 28,714 na bahay sa NCR ang kinatok ng mga pulis para sa operasyong ito. Bago natin ipatupad ang Oplan Lambat mula Enero hanggang ika-2 linggo ng Hunyo, ang murder at homicide sa National Capital Region umaabot sa 31 kaso kada linggo. Sa 5 linggo pa lang ng operation, ang murder at homicide rate buwaba na sa 22 kaso na lamang kada linggo. 29% pagbaba ang naitala. Katumbas ng 9 na pagpatay ang napigilan natin kada linggo. At sa NCR pa lang po ito. Kung may sasabatas natin ang pension reform at makakalakap nga tayo ng sapat na pondo para sa dagdag na pulis at para matuloy ang planong pagbili ng kagamitan, lalong mapapalawak na Secretary Mar Rojas ang Operation Lambat upang gawing mas ligtas ang buong bansa. Nasa ilalim nga po sana ng DAP ang pondong pangkagamitan. Pero dahil hindi ito na-obligate bago bumaba ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan po natin maghanap ng pagkukunan ng karagdagang pondo. Tunay nga po, tiwala ang pundasyon ng mabuting pamamahala. Tiwalang maasikaso ang lahat ng tinamaan o tatamaan ng bagyo. Tiwalang sa bawat araw ng trabaho, ligtas mong mauwian ang pamilya mo. Tiwala na hindi kayo lalamangan ng inyong mga pinuno. Tiwalang nariyan ang inyong gobyerno. Kakampi ninyo, lalo na kung kayo ang nadedehado. Tiwala na mananagot ang mga nangabuso. At may tatama ang mga proseso at institusyong ginagamit para nakawang kayo. Tiwala na kung sumunod ka sa tama, makukuha mo kung ano ang dapat sa iyo.
ang pagbabalik ng tiwala ninyo. Iyan po ang ibig sabihin ng reforma. Halimbawa po, sa customs na talaga naman pong sinubok ang ating pasensya noong nakarang mga taon, naging malinaw sa atin, reset boto ng solusyon. Bumuo po tayo ng mga bagong tanggapan para suriin at gawing epektibo ang mga patakaran sa customs. Nagtalaga tayo ng bagong commissioner, 6 na bagong deputy commissioner, kasabay na rin ng 40 pang iba pang maasahang individual para ipatupad ang ating mga reforma sa customs. Ibinalik din natin sa tamang posisyon ang mga empleyado. Totohanang ipinagbawal ang mga gwardyang umaastang kahera o warehouseman na ginagawang examiner. Marami nga po ang nagsasakripisyo para ayusin ang customs. Kabilang dito ang mga kawani mula sa ibang departamento at ahensya ng gobyerno na hiniling nating lumipat sa customs dahil tiwala tayo sa kanilang integridad. Sipin po niyo, sino nga ba naman ang naghahanap ng sakit ng ulo, lalo't pat walang garantiya ng tagumpay? May mga ipinagpaliban ang kanilang mga promotion. May mga nagpahiwatig din ng agam-agam dahil sa takot na balikan sila ng mga sindikato. Pero sa huli, tumugon sila sa ating panawagang maglingkod. Marapat lang na personal kong pasalamatan ang lahat ng kawaning ito sa pangunguna ni Commissioner Sani Sibilia. Pinapatunayan po natin, sa paninindigan at pagkakaisa, kayang linisin kahit pa ang isang institusyong napakahabang panahon ng dinungisan ng katiwalian. Patunay po rito ang good news na natanggap natin. Mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan, umangat ng 22% ang cash collections ng customs kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Ang kabuuan nilang koleksyon sa unang 4 na buwan ng taon, 117 billion pesos. Masasabi ko naman po sa mga patuloy na rumarakit, alam kong hindi na kayo tinatabala ng takot at kahihiyan. Nasa inyo, kumakukonsensya nyo. Kumaawa kayo sa mga nalululong sa drogang pinapasok o pinahintulutan nyo pumasok. O sa mga magsasakang napagkakaitan ng tamang kita. Ang sa akin lang, kapag sumapat ang nalikom na ebidensya laban sa inyo, sa bilibid ang susunod ninyong destino. Kung pag-usapan natin ang mga reforma nagsisimula ng magbunsod ng mga lawakang kaunlaran, marapat din pong ibalita ko sa inyo ang mga pangyayari ukol sa reformang agraryo. Alam naman po natin at malinaw sa batas, kailangan munang tukuyin ang maaari at hindi maaaring ipamahaging lupain. Pero ang masaklap, ipinamana sa atin ang bungi-bunging datos. Bakit kanyo? Taong 1913 o 1913 pasinimulan ang cadastral survey ng ating bansa. Natutukoy ng hangganan ng mga lupaing saklaw ng bawat lungsod, bayan at lalawigan sa Pilipinas. Isa pang problema, inuna ng mga nakaraang administrasyon ang distribusyon ng mga lupaing madaling ipamahagi tulad ng mga government-owned land at lupaing napagkasundoan na ng may-ari at magsasaka. Ang naiwan sa atin ay ang mga lupaing maraming komplikasyon at ugat pa na mahabang debate at demandahan. Dagdag din, nga po suliranin ang masalimot na sitwasyon sa ARM. Ang lupa ng ARM ay tinatayang 1,500,000 hektarya. Pero ang lupang nakatala na dinatan natin ngayon ay nasa 2.9 million hectares na. Dahil sa patong-patong na pag-angkin ng lupa. Nagtataka nga po si Governor Mujib Bataman ng ARM at tinanong niya sa akin minsan, Boss, paano kaya nanganganak ang lupa? Wala po tayong balak na ipasa ang mga suliraning ito sa susunod sa atin. Para pagugatan lang ng panibagong mga problema at ng lalong pagkaudlot ng reformang agraryo. Sa 2015, makalipas ng 102 taon, matatapos na rin ang cadastral survey. Ngayong taon, ihahain din natin
Ngayong taon po, ihahain din natin muli sa Kongreso ang panukalang batas para i-extend ang paghahain ng notice of coverage na hindi agad natapos ng gusto dahil nga sa mga problema ang kinailangan muna nating solusyonan. Oras sa maihain ang panukalang batas, umaasa tayong maipapasa ito sa lalong madaling panahon. Kung tiwala nga po ang pag-uusapan, dapat ding isama ang Bangsamoro. Matapos ang mahabang panahon ng hidwaan at napupurnadang negosasyon, naibalik na natin ang tiwala. Prueba po nito, noong nakaraang Marso, nilagdaan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pero simula pa lang ito ng ating pag-usad sa landas ng malawakang pag-unlad sa Mindanao. Wala pong nakakatangging napag-iwanan ang ARM. Gusto po natin bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng Pilipino. Kaya nga dapat may boost up para naman makakatch up ang ating mga kababayang nasa laylayan. Halimbawa, sa budget na iminumungkahin natin para sa 2015, 5.17 billion pesos mula sa budget ng DPWH ay nakalaan para sa infrastruktura ng ARM. Kasalukuyan na po nating pinapanday ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Humihingi po tayo ng pag-unawa sa ating Kongreso ukol rito. Mahalaga pong maging masusi ang paghimay natin ng bawat probisyong ilalatag. Sa abot ng ating makakaya, isusulong natin ang isang panukalang batas na makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat. Kung maisasabatas nga po ang Bangsamoro Basic Law bago matapos ang taon at maisasagawa ang kinakailangang plebisito, mabibigyan ng 1.5 taon ang Bangsamoro Transition Authority para ipakita ang positibong pagbabago. Kung maantala naman ito, natural pong iikli rin ang panahon para mapatunayan na tama nga ang landas ng kapayapaang tinatahak natin. Napakarami na nga pong nating narinig at napakarami na nga po nating nararating dahil sa tiwala. At wala tayong balak basagin ang tiwalang ito. Ang gobyerno ninyo ngayon, mayroong isang salita. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga natupad nating panata sa tuwid na daan. Baka masabihan lang tayong nagbubuhat ng sariling bangko. Pero mahirap din naman hindi tayo magbanggit dahil malamang nag-aabang na ang mga magsasabing wala tayong ginawa. Kaya sabahan ninyo na lang akong magbigay ng ilang halimbawa. Trabaho at pagkakataon para sa napakaraming Pilipino, nalikha at patuloy pang nililika. Sa katunayan, mula Abril 2013 hanggang Abril ng 2014, nasa 1.65 million ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho. Minanang kakulangan sa aklat, upuan at silid-aralan, napuno na. Habang ang mga panibagong pangangailangan dahil sa K-12, pinupunuan na rin. 1-to-1 police-to-pistol ratio, meron na rin po. Modernisasyon ng sandatahang lakas, nangyayari na. Pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao, sumusulong na. Pagangat ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy pa rin po. Sabay-sabay nating natutupad ang ating mga pangarap. Kalusugang pangkalahatan, silid-aralan, trabaho, daungan, kalsada, paliparan, kaligtasan, kapayapaan. Ang nabawi nating pambansang dangal, sinamahan pa ng pagkilala ng mundo sa bagong anyo ng Pilipinas. Ang kaban ng bayang mula sa pawis ng mamamayan, ginugugol para lamang sa kanilang kapakanan. Pakinggan po natin muli ang isa pa sa ating mga boss. Ako po si Gina Lastrado, 47 years old. Galing po ako sa Isla 1, Barangay 180, Maricaban, Pasay City. Ang trabaho ko po doon sa may pinanggalingan namin sa Pasay, ako po yung businesswoman. Ngayon po, pinagpatuloy ko pa rin, ma'am, yung pagtitinda ko. Kailangan po dito tiyaga. Nirelocate po kami dahil sa aming lugar po ay nasasabing danger zone.
Kami po kasi ay nasa tabi ng ilog. Yung undoy, grabe po talaga. Sabi ko nga, hindi mo akalain na masasabi mong mabubuhay pa kami. Kung ikukumpara yung buhay namin doon sa Pasay, saka dito, umulan man, bumagyo, kumbaga nakakatulog ka ng mahimbing. Wala kang pangamba na, ayan na ang bahay, hindi ka nakakatulog di tulad doon sa pinanggalingan namin. Kaya nga sabi ko doon sa mga kasama ko, sa mga natira pa doon, lumipat na kayo kasi wala na kayong pangamba, wala na tayong baha. Pagdating namin dito, binigyan po kami ng grocery, saka binigay sa amin yung susi. Inatid po kami dito sa bahay namin. At yun pong 18,000, yun ang panimula ng buhay namin dito. Binigyan niya kami ng digdigdad ang lahat ng mga taga-squatter area doon sa lugar namin. Napakaganda ng buhay namin dito rin, ma'am. Masasabi mong amin na talaga itong lugar na to. Ngayon nga po ang problemang dinatnan na solusyonan. Ang nandyan, tinutugunan. At ang problemang parating pa lang, pinaghahandaan na rin natin. Naniniwala ko, kung mananatili ang inyong tiwala, masusolusyonan natin ang mga ito. Tingnan po natin ang sitwasyon sa enerhiya. Ginagawa na po natin ang lahat para siguruhin natutugunan ang lumalagong pangangailangan ng bansa. Sa kabila nito, mayroon pong mga pangyayaring talagang hindi natin inaasahan na maaaring magbunsod ng problema sa susunod na taon. Halimbawa po, kailangan natin bunuin ang mga kakulangan dahil sa outages para sa maintenance ng mga lumang planta, ng mga biglaang paghinto ng operasyon dahil sa pagkasira, at ng delay sa implementation o sa pagsasatayo ng mga bagong planta. Huwag po natin kalimutan, may banta din ng El Nino na makakaapekto sa kapasidad ng ating mga hydropower plants at magpapataas pa ng demand sa kuryente. Kung sa ating mga kabayan nga, lalakas ang gamit natin ng electric fan o aircon dahil sa init ng panahon, lalo naman po sa mga industriya at negosyo. Hindi ito kasing simple ng pagpunta sa tindahan at pagsabing pabili nga po ng 600 megawatt generator at paki-install na rin bukas. Ang habol natin, kumpletong paghahanda para hindi tayo maparalisa sakaling mangyari ang worst case scenario. Dapat kahit sa susunod na taon pa ang usbong ang problema, meron na tayong pinaplanong solusyon para dito. Kaya nga po, inatasan ko si Secretary Ikot Pitilla ng DOE, makipag-ugnayan ka sa Joint Congressional Power Commission, sa Energy Regulatory Commission, sa industriya at yung pinaka-importante sa mga consumer upang madagdagan ang kakayahan nating tugunan ang problema sa enerhiya. Batid ko rin pong apektado ang mga boss natin sa pabugsong pagtaas ng presyo ng bigas. Mukhang totoo nga po ang mga ulat. May ilang mga halang ang bitukang hoarder na itinatago lang ang bigas para kapag tumaas ang presyo, ibebenta nila ang stock para kumita ng di makatwiran. Hindi po pwede ito. Kung sa tingin nila, wise sila, mas mahusay ang ginagawang diskarte ng inyong gobyerno. Ang agarang solusyon, mag-i-import po ng bigas. I-supply sa merkado, pababain ang presyo. At panatilihin ito sa reasonabling antas para malugi ang mga nagsamantala sa mga Pilipino. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsimula na tayo mag-import ng 500,000 metrikong tonelada para magsilbing ayuda sa supply na pinanipis ng nagdaang mga bagyo. Dumating na lahat ito nitong Marso. Ito ding Pebrero, inaprobahan ng NFA Council ang pag-angkat natin ng karagdagang 800,000 metriko tonelada bilang pagpuno sa ating buffer stock requirement. At 360,750 metric tons na nito ang dumating ngayong Hulyo. Pagdating ng Setyembre, makakarating na ang kabuuan. Naaprobahan na rin ngayong Hulyo ang agarang importasyon ng 500,000 metrikong tonelada ng bigas sa pamamagitan ng open bidding. May standby authority rin ang NFA na mag-angkat ng karagdagang pang 500,000 metrikong tonelada bilang paghahanda sa magiging epekto ng kalamidad sa ani at sa presyo ng bigas. Kapag dumating ang karagdagan nating inaangkat, mapipwersa na ngayon magbenta ang mga hoarder ng bigas na nakatago sa kanilang kamalig. Sa mga hoarder na ito, kung gusto ninyong makipagmatigasan, okay lang,
Subukan ninyo ang estado. Tandaanan lang ninyo. 6 na buwan lang ang itatagal bago mabulok ang stock sa mga warehouse nyo. Siguradong malulugi kayo kapag nalunod na ang merkado sa dagdag na bigas. Kumikilos kayo kontra sa mga Pilipino. Kami naman isinusulong ang interes ng bawat Pilipino. Tingnan natin kung sino mananalo. Bukod po sa pag-iimbestiga sa di umano'y nagtago ng NFA rice, sinisiyasat na rin natin ang lahat ng mga pwedeng nagkuntsabahan sa mga ahensya. Iniimbestigahan na ang mga empleyadong pinagdududahan upang makasuhan at mapakulong ang mga may sala sa lalong madaling panahon. Sabay ng pagtugis sa mga mapangabuso, patuloy rin ang mga proyekto natin para alagaan ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ginagawa natin kaakit-akit na kabuhayan ang pagtatanim ng palay. Alam naman po natin na tumatanda na ang ating mga magsasaka. Kaya malaki ang may tutulong sa food security kung mahihikayat natin ang mga kabataan na pasukin ang ganitong hanap buhay. Nagkakaloob po tayo na mga makabagong kagamitan sa pagsasaka para sa ebisenteng pagtanim at pag-aani. Mula 2011 hanggang Mayo ng 2014, na ipamahagi na natin ang kabuuang 4,628 production machineries, 11,363 post-production machineries at 105 rice mills sa iba't ibang farmers associations. Sa tulong po nito, nabawasan ang nasasayang sa ani ng ating mga magsasaka. Bukod dito, pinapaunlad natin ang mga patubig. Nagpapagawa tayo ng farm-to-market roads at nagsusulong ng training programs upang masagad ang kanilang kita. Pag-usapan na po natin ang budget. Ang ehekutibo nagmumungkahi ng mga proyekto at programa. Inaaprubahan naman ito ng Kongreso. Kailangan nga lang po nating itigil ang ilan para makasiguradong sumusunod tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Alam po pong kaisa kayong mga nasa bulwagang ito sa paniniwalang hindi dapat ipagkait ang benepisyo sa ating mamamayan at dapat nga itong makarating sa kanila sa lalong madaling panahon. Kaya nga po, ipinapanukala namin ang pagpasa ng supplemental budget para sa 2014 upang hindi naman maantala ang ating mga programa at proyekto. Kasabay po nito, nananawagan din tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang maipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa at iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Sa unang araw po ng trabaho matapos ang SONA, ihahain natin sa Kongreso ang panukalang 2.606 trillion pesos na 2015 national budget. Gaya na lagi, binuo ito kasama ang mamamayan gamit ang estratehiyang naglalaan ng pondo kung saan lamang ito tunay na maghahatid ng benepisyo. Umaasa po tayo sa pakikisa ng ating mga mambabatas na pagtibayan ito bilang pangunahing instrumento sa paglikha ng pagkakataon para sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan naman po natin ngayon ang isang benepisaryo ng Alternative Learning System program po ng DepEd. Ako po si Maria Cecilia Provelda. Bali na balitaan ko po sa mga kasamahan kong taga-Sambales din po na naririto na sa Rosario na maganda daw po ang hanap buhay dito sa Puting Kahoy, kaya kami po ay napalipat dito. Prioridad nga po namin mga tribo maghanap ng pagkain kaysa po pagtuunan ng pansin ang pag-aaral. Sobra pong mahalaga sa akin ng pag-aaral, lalo na po nung makapasa ako ng ALS dahil kung saan ito na po yung naging simula na matupad ko yung aking pangarap na maging isang teacher. Sa tingin ko po, gaganda ang buhay ng mga kabataang Aita sa amin kapag nakapag-aral. Hindi po ako nakapasok sa ALS kung saan hindi ko po malalaman yung mga karapatan namin bilang katutubo. At hindi rin po namin may papaglaban yung aming tinatawag na lupaing ninuno na ngayon po sa awa ng Diyos ay nilalakad na po ng NCIP para matituluhan yung lupa at may award na sa amin. Pag ako po nakatapos ng kursong edukasyon, gusto ko po makapagturo sa aming komunidad
At gusto ko rin pong maipamahagi kung ano man yung mga nalalaman ko at higit na kaalaman na dapat ibigay sa mga katutubong AITA. Napakalaki po na naitulong ng ALS. Dahil bukod po nga sa ngayon po ay ako ay estudyante ng Luwansing, kung saan po mas lalo pa nakilala yung aming komunidad. Marami pa po ang tumulong, lalo na po yung mga kabataan namin. Kung saan parang sinundan nila ang yapa ko, mas higit na pong marami ngayon na nag-aaral kaysa dati. Mga kababayan, siya po at ang marami pang benepisyaryong tulad niya ang natatabunan sa tuwing umiingay ang orkestra ng negativismo sa balita. Itong mga ingay na ito, sadyang isinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo at realidad. Habang nakikita ang pagbabago sa lipunan, nangyayari na nga ang ating inaasahan. Lalong dumadalas, lalong umiinit, at lalong tumitindi ang pag-atake nila sa akin. Habang lumilinaw ang benepisyo ng reforma, pahirap ng pahirap ang pag-asang magtagumpay ang panlilinlang nila. Kaya't nagtatanim sila ng duda, desperado na po sila. Bakit nga po ba sila galit na galit? Tingnan po natin ang kanilang motibasyon. Para sa mga ginawa ng negosyo ang kanilang posisyon, kung maayos natin ang mga sistema, nawawalan sila ng pagkakataong mansamantala. Natural lang na kontrahin nila tayo. Ito naman walang ibang layunin kundi ibaksak ang gobyerno. Pwede lang madagdagan ang kanilang hanay kung marami nagdurusa at nawalan ng tiwala sa sistema. Ngayong nakukumpuni na ang sistema at natutugunan ang pagdurusa, nababawasan na ang pwede nilang i-recruit. Kaya pakaunti ng pakaunti ang kanilang bilang. Natural lang din na kontrahin nila tayo. Ang pinakamaingay na kumukontra sa atin ay ang ayaw ng transformasyon. Dahil nagsamantala at nakinabang sila sa lumang kalakaran. Ganito ko nga po naisip ang ating sitwasyon. Para tayo mga mamamayan, matagal na naipit sa isang isla, kung saan may nag-iisang tindahan. Dahil walang pagpipilian, nagpapataas sila ng kanilang presyo kung kailan nila gusto. At talaga nga naman pong inaabuso tayo. Inatasan po ninyo akong itimon ang bangka ng Estado tungo sa kabilang isla, kung saan mas maraming tindahan, mas maraming pagpipilian, mas maayos ang buhay, at mas malawak ang pagkakataon. Siyempre po, ang nagpapatakbo ng tindahan sa ating islang nilisan, ayaw tayong pumalaot dahil mawawalan sila ng inaabuso. Lahat gagawin nila para pigilan ang ating pagtawid sa kabilang pampang. Sasabihin nilang, pareho lang naman doon. Wala naman talagang pagbabago doon. Itatali nila tayo sa daungan. Bubutasan ang ating bansa, ang ating bangka. Makikipagkuntsabahan para iligaw ang ating biyahe. Ang totoo po, hindi naman ako ang kinokontra ng mga ito. Kung hindi ang taong bayang nakikinabang sa tuwid na daan, kontra sila sa magsasaka sa Iloilo na mahigit 50 taong nangarap ng maayos na irigasyon at ngayon ay nakikita ng ginagawa ang Halaur Multipurpose River Project.